Hi guys, mga kanegosyo, Kasenso ko Familia, magandang araw sa inyo. Ako, Monday, sorry, kahapon. Sunday, hindi tayo nakapag-vlog, pero ngayon, bablog tayo. Napakaganda ng pag-uusapan natin. Actually, last week ko pa gustong gawin itong topic na ito. Ang tanong is, who do you idolize in the business world? Sino ba yung idol mo? Sino ba yung sa larangan ng business? May mga iba ko, kung basketball, siyempre, gusto mo yung basketball, kung yung mga artista. Pero, ang pag-usapan natin, siyempre, about business. Alam nyo, last week, nandun tayo sa Batangas, nag-drive tayo, hanggang umaga, meron tayong ocular or site visit, napadaan tayo sa isang malaking company, Joel Chavez, sa mga staff and management po ng Joel Chavez Corporation. And Sir Joel din, okay, napadaan tayo, sabi natin, ito yung Joel Chavez, isa sa idol natin sa larangan ng business. Naging client din natin sa CCTV, may naging project tayo sa kanila. So, and then nakita ko nga minsan sa YouTube na kumakanta si Limuel Llanes, si Sir Joel Chavez, nagbibigay ng maraming pera, parang siyempre, masaya. So sabi ko, gusto ko maging katulad ni Sir Joel Chavez na talagang maraming pera din, nag-enjoy, kumakanta, binibigyan yung mga singers. So sabi ko, gusto ko rin gawin yan. So, okay. So, shout out sa bubo ng Joel Chavez Corporation, kay Sir Joel din. And then, imagine niyo lumabas yung isang Toyota Land Cruiser na white. And then, nagbukas yung bintana. And then, first time ko na nakita ng personal si Sir Joel Chavez, around siguro mga 15 meters away from yung sasakyan namin. So nakita ko siya, first time, isa sa ina-idol ko. So guys, alam nyo, ang pag-idolize sa mga negosyante na kilala natin na successful, napakalaking bagay, napakalaking epekto kung tayo ay isang negosyante or nagninegosyo tayo, para bang ma-inspire tayo, parang gusto nyong maging katulad niya, so maging successful din. So, dapat lang, yung ina-idolize natin, ay yung mga tamang tao ng mga negosyante. So, ako guys, simula bata, napaka-vocal ko, na naging inspiration ko talaga sa pagnegosyo, ay si Efren Medina or Frex Medina. Bata pa lang ako, nakita ko na talaga si Efren, nagkaroon siya ng malaking tahian dun sa amin. Nakita ko na nung pumunta kami, siya yung unang-una kong tao na alam na nakabili ng bahay sa subdivision. And then nagkaroon nga siya ng mga tahian sa subdivision. Nagkaroon siya ng maraming branches. Yung Frex Moong, meron siya sa Nasugbo, meron siya sa Balayan, then sa Lemery, dalawa yung pwesto niya. Meron siya sa Batangas, meron siya sa Lipa, Rosario. So alam ko talaga, meron siyang sasakyan before na pumunta kami sa kanila. Para nagsabi kami ng pagmamanager ng basketball. So nandoon, bagong-bago yung kanyang pick-up noon. Yung pick-up niya, yung meron pang sa likod na bubong, yung hindi ko lang kung camper shell ba yun, parang gano'n. So sabi niya, ang kagandahan ng pick-up, may kotse ka na, may kargahan ka pa, na parang business na talagang tumatak sa isip ko yun. Meron pa siyang, naalala ko, may mga Wrangler siya, may Honor siya, may Buttonfly siya. So, talagang sabi ko, magsusumikap ako dahil gusto ko talaga maging katulad niya. Lagi siyang ninong sa kasal, siguro ninong din sa binyag. And then, manager ng softball team sa Bakin. Bata pa man ako, talagang sikat yung barangay namin sa softball. Okay? Then, may mga Frex mo. So, sabi ko, gusto ko. So, alam nyo guys, law of attraction. Parang kung lagi nyo na iniisip mo, parang mangyayari yan. So, para sa akin, ako, pwede kong sabihin na talagang tunay yung mga pinangarap ko, yung mga gusto kong marating, gusto kong maabot, gusto kong mabili, maranasan, awan ng Diyos ay natutupad. So recently lang, kung talagang updated kayo, bumili tayo ng isang Ford Everest 2025 Titanium 4x4. So, I'm not saying this to brag, na magyabang na, hindi naman. Sana to inspire. Kasi sabi nga naman, pag ikaw ay may masasabi, may isang nag-flex ng kanyang achievement, and then ang dating sa'yo, nayayabangan ka, may sakit kang inggit.
Hindi yung samantalang ako guys pag nakakita ko maliit man na bagay o may nag-post, nakabili ng owner, nakabili ng motor, nakabili ng mahal man, mga maganda man, ako ay natutuwa sa kanila. I'm proud of them. Nagla-like ako, nagko-congratulate ako. Pero yung iba, ang dating agad, parang habang nag-post pa ng ganun. Pero no, may sakit kang inggit, kaya mo nararamdaman. So, dapat lang tama yung na-idolize natin. Yung mga tao talaga na nagnegosyo, nagtiyaga, nagsipag para umasenso. Guys, beware. Marami tayong nakikita sa Facebook, sa YouTube. Guys, iwasan natin yon. May mga iba na nagpo-post na talagang naka-Amerikana. Sobrang ang ganda ng suot talaga. Ang background nila, nakaupo sila sa sofa, may ni-interview. Talagang ang dating nila is big time na negosyante. Ngayon, ang tanong, sila ba ay talagang tunay na negosyante? Sila ba talaga ay may mga negosyo malalaki? Meron akong nakasabay na business coach daw, blah, blah, blah. Nag-speaker kami sa Batangas State University, sa main campus. Nasa mga 3,000 yung attendees ako. Isa ako sa nagsalita doon. Sabi natin to inspire yung mga future, yung mga magiging negosyante in the future. Okay? So, meron akong isa na nakasama. Sabi natin, kilala siya. Okay, sikat. Pero hindi naman ang kanyang ipinopromote is yung mga naging experience sa negosyo na nagtayo siya ng negosyo, naging successful, lumaki siya, bumagsak siya, blah, blah, blah. Ang pinopromote niya is more on coaching. Meron siyang ibinebenta ng mga e-books. So, ang tanong, yumaman ba siya sa pagnegosyo or yumaman sa being an influencer or being a blogger? Marami tayong nakikita ngayon na may mga event sila. Meron pang event sila parang weekend. Yung daw mga malalaking negosyante, nandun yung mga picture, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, Diyos ko po. Meron isa yung si Kangkong. Sorry. I'm sorry. I'm being prank naman. May nagtanong nga sa kanya, talaga bang yan yung suot mo lagi araw-araw? Bakit talaga naka-Amerikana pa o talagang nagyayabang ka lang? Sumagot siya, sabi niya, baka nga mas mayaman pa ako sa'yo, mas marami pa akong pera. Alam niyo guys, okay, doon sa business, okay, nakita ko naman yung mga interviews din before, okay. Yung mga interview na 200 employees daw siya, nakapagpagawa daw siya ng ganito. Sobrang, sabihin natin, exaggerated, So parang hype na hype. Dahil nakikita natin lagi sila sa social media, akala natin sa kanila, naging big time sila. So meron ako nakilala talaga ng mga vlogger turned businessman. Nagbablog sila, nung nakapera sila, nagnegosyo sila. Hindi talaga pagbablog actually siguro although yun yung simula, pero naging mas mayaman sila dahil nagnegosyo sila. Pero ang hindi maganda para sa akin, sorry. Yung negosyante na hindi naman halos successful yung negosyo, turned influencers or vloggers. And then, hype na hype talagang kung magpaliwanag. Para sa akin, alam nyo, nagkapera sila sa pagbablog. Not yung business na sinasabi nila na simulan sa. Para sa akin, okay, napakalaking factor kung yung i-idolize nyo, yung mga tunay talaga na negosyante, ako tunay, sa totoo lang, yung mga kahit ang i-idolize, yung mga simpleng-simple lang tao. Speaking of simpleng tao, meron tayong kumpare, si paring si paring Edo mismo, yung may-ari ng Eduardo's Restaurant. Pwede kong sabihin na itong taong ito napakasimple, nagnegosyo din ngayon, big time. Pero nandun pa rin siya, mapagpakumbaba pa rin, napaka-humble pa rin. So, ang ibig kong sabihin guys, sa katulad natin mga magninegosyo, at ipaplanong magnegosyo, kumuha kayo ng mga taong yung magiging idol nyo talaga. Kasi minsan, sobrang hype na hype ka agad Parang nakita nyo siya, idol ko siya. Ang gaganda ng sasakyan, naka Mustang, naka Mercedes-Benz, blah, blah, naka-convertible. But, the thing is, totoo ba talaga na yun yung nagpayaman sa kanila? Yung negosyong yun na ipinopromote nila. But, dahil nga hype, bumabayad sila ng mahal, bumabayad sila ng mga, siguro ng mga influencers talaga, yung mga companies talaga nagpo-promote para ang ibinibuild up nila, guys not their business, but yung kanilang personal tao, yung kung sino sila. Okay, ako talagang, kita ko talagang business. So guys, yung talagang papangarapin natin na, kita ko siya, nalugi nga siya pero nag-open sa ulan ng negosyo, tinignan siya na palaki niya.
So ngayon, successful yan. Then being successful din, yung pagiging mabuting tao na isang negosyante, nakita nyo, tumutulong, nag-advise, hindi madamot. Okay, so sabi ko nga lagi pag ako nag-negosyo, I share my blessings kasi alam ko talaga, ramdam na ramdam ko pag ako ay nag-share ng blessings, yung balik ni Lord ay napakalaki. So guys, so sana mag-comment down kayo dito kung kayo ay may mga ina-idol. Sino yung ina-idol nyo? Ano yung negosyo niya? Ano yung hindi mo makakalimutan about sa kanyang taong ito? So paano siya naging isang successful? Kung kayo ay may mga kilalang taong ganun, share nyo. Pwedeng kung talaga yung successful naman siya, pwede nating puntahan yung Negosyo Philippines, i-interview natin, pwede nating i-feature dito sa Negosyo Philippines. Para sa akin guys, huwag masyado tayong paniwala. Guys, be careful dun sa mga nagpa-franchise agad. Ano ba ito? Nakita mo yung page, yung page nila is ang like para konti pa. Nakita mo yung page, parang 2 months ago lang na-created, and then nagpapa-franchise na kaagad. So para sa akin ingat tayo sa pagpa-franchise, okay? So marami dyan na talagang hindi pa man naging successful, agad nagpapa-franchise na. Kung ang Adbatech CCTV nga, 10 years na, ay hindi pa rin tayo open for franchising, but soon, 2025, magpapa-franchise tayo. So again, ulitin ko, mga kanegosyo kasi sa Familia, sino ba yung idol nyo? Ako yung idol nyo, bigay nyo sa akin yung Gcash nyo, ipadadala ko sa inyo. Joke lang. So, pagkakaroon ng isang idol, lalo-lalo na sa business world, makakatulong sa atin yung, alam nyo, ang magpapa-boom naman sa atin talaga, ang magpapagiging successful, yung tinatawag natin na mindset. Ang mindset, malaking tulong sa atin yan. So, ito yung magdidetermine kung magiging successful ka ba or hindi. Kung ang mindset mo ay talagang napakahina, mindset mo ay ganyan, puro negative, ay wala kang talagang kahinatan. Pero, kung may nangyari, kung sabi ko nga sa inyo, ang plan natin is A to Z. Ang plan is, kung hindi nag-work ang A, B, C, D, marami pa yan. So, laban lang mga kanegosyo, kasi sa 5 million, nag-share lang tayo. Kasi ito talaga, gusto ko talagang i-share itong, sino ba yung idol natin in the business world, guys? So, mga kanegosyo, kasi sa 5 million, pray lang tayo kung tayo may pinagdadaanan. At sana, lahat ng mga kanegosyo natin ay umasenso. Sana kung nagdadaanan, lahat po ay maging okay ang lahat. So, God bless. Kita-kits po tayo sa susunod nating video. Bye-bye po.